Sa araw nga ito mga kasako, mga kaganapan naman natin ay magpupuhon tayo ng pukyutan. Tara, samahan niyo kami. Dito nga pala kami napadaan sa mga madadaming pagdaanan. Kakalimutan namin ang daan. So nandito na nga kami sa aming pupuhagin. Ang po is nas taas. Ito malayo ng pagpupukpok na yun. So dito nga po nag-iisip kami ng kuya ko kung saan siya dadaan at wala na mahawakan, gawa ng bulok na ang mga baging. Maigni lang at may dala kaming tali. Pero hindi pa rin namin alam kung saan ilalagay yung tali, gawa ng matataas ang mga sanga. So ito na nga mga kinuha naming palapan na tuyo. Nilalagyan lang namin ng mga dahon na hilaw para umusok. Sobrang taas talaga nito. Natapon na namin yung tali. Naignin na, may dala kaming tansi. So yun, nalagay na namin yung taling malaki. So yung ginatungan ko na nga po para magsimula na kami ng kuya. Para makuha na namin ang pukyutan. So yun nga po, inaantay lang namin na abutin ng usok yung bahay niya para magsialisa na ang mga pukyutan. Ito nga po, medyo napagod na kami ng kuya ko dahil yung hangin nadadala yung mga usok. Punto ka na. So yun, inakyat na nga ng kuya ko para makuha na namin. Medyo nahihirapan lang siya at madulas yung kahoy. Tsaka masakit sa paa yung hinawakan yung tali. So nalilito pa siya kung saan dadaan. Puno nga po ito ng gita na pinagbahayan ng pukyutan. So talagang malaki to. Nagsialisa na nga po dyan ang mga tao ng pukyutan. So yun, doon na po sa taas yung puti na yan. Yan po ang kukunin ng kuya ko.
Nakarating na nga po ang kuya ko sa taas ng kahoy. Ito, medyo malapit na siya. So ito na nga, nilaglag na ng kuya ko yung mga uod na magiging bubuyog. Nandun pa siya sa taas. Ito na nga po ang mga pulot na nakuha namin. Sa palagay ko, abot din ito ng mga 8 bote ng gin. Pagdating nga po sa bahay, agad na tinikman ng papa ko yung pulot.